Sabi dati ng Pangulong Ramon Magsaysay, those who have less in life should have more in law. Tungkol yan sa natural na dapat lang kilingan ng batas. Kung sinong dapat bigyan ng prioridad ng gobyerno. Napakadakilang hangarin at yan naman ang palaging pinapangako sa atin tuwing may nangangampanya sa ating lugar, sa ating distrito. Sa loob rin ng napakarami ng halalan yan ng kanilang nakasanayan. Ang iahon daw tayo mula sa putikan. Pero ang totoo ay sila-sila lang talaga ang mga yumayaman. Ang masakit na katotohanan, madalas ang batas ay hindi abot kamay ng mahihirap. Malaking porsyento sa kanila, yes, goodbye, Jarina Marina, ay hindi na nga alam kung ano ang kanilang mga karapatan. Hindi pa nila alam kung saan maghahanap ng abogado. Datos mismo ang magpapatunay. Sa 2018 na ulat ng World Justice Project, mula sa kabuuang populasyon ng Pilipinas ay 20% lamang. 20% lang daw ang may access sa legal na tulong. At mula sa 20% na yan ay mahigit 72% pa ang dumediretso na lamang sa kakilala o sa kakilala ng kamag-anak o kamag-anak ng kakilala. At napakaliit na porsyento lamang ang seryosong makakatanggap ng konsultasyong may kinalaman sa batas. Oo, ang gobyerno natin ay nagbibigay naman ng libreng abogado sa pamamagitan ng Public Attorney's Office o PAO. Pero ang sangay na ito ng gobyerno ang magpapatunay na sa Pilipinas, ang batas ay hindi naman absent. Madalas, nababaha lamang. Biruin mo sa arkipelago na may 100 milyon na populasyon. Niwala pa sa 2,500 ang bilang ng mga public attorney na maaring magsilbi sa populasyon at magbigay ng tulong. Bawat isang abogado, ang ratio ay daan-daan o libo-libong kaso ang kailangang balansehin na para bang hilo-hilong sirkero. Madakila ang ginagawa ng mga ito. Yang kawalan ng katarungan, mga kapatid, ay mas madalas mararanasan ng mahihirap na napakaliit ng kakayahan para ipagtanggol ang mga sarili. Kapag nagkakaproblema ang mga may pera at may impluwensya, ang may kakayahang kumuha ng mga abogado at gamitin ang mga koneksyon o gamitin ang impluwensya para matakasan ng pananagutan. Habang ang mga walang kapangyarihan ang madalas na nahahatulan at nakukulong. Dahil naiiwang walang sapat na tulong o proteksyon. Tingnan na lang, halimbawa ang bilang ng mga bangkay na nagkalat ng nakaraang administrasyon. Mga kapatid, dahil ngayon ay may ginugunita tayo sa araw na ito. Ang ating kwento ay may kinalaman sa tapang. Pero magsisimula sa ibang paraan. Una sa anyo ng pagpupursige sa buhay. Sa isang buhay na lahat yata ng kapalaran ay nakadisenyo upang ang pag-usad ng ating makikilala na binata na si June ay pigilan at magpapatuloy ang katapangan ito sa pagdadakila sa alaala na nagpamalas ng nasabing katangian. Mga kapatid, bago magtapos ang araw na ito, alalahanin na sana natin na minsan sa ating kasaysayan sa isang bundok sa Bataan ay may isang henerasyon ng mga Pilipino na hindi natakot pumalag sa malupit at mapang-aping dayuhan. Gaya rin sa ating kwento na sinulat ngayon ni Vincent Manrique. Malalaman natin ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang maunawaan na ang takot ay totoo at naririyan. Pero pipiliin mo pa rin lumaban. Ngayong Abril 9, mga kapatid, simulan na po nating dinggin dito po sa Sana Lord kung ano ang tunay, kung sino ang magiting.